Naku, yung dalawang yan. Pareho yung balat kayo. They're both pretenders. Bakit kanyo? Sabihin nila, Lacson, "Hoy, Irene, wala kang karapatan. Wala kang moral ascendancy na mag-criticize kasi miyembro ka ng miyembro ka ng bicameral committee, hindi ka naman umimik. O, tama siya doon. Ha? Kaya itong isa naman, nagpapanggap, panay banat niya sa administrasyon, Mm. kapatid niya. Pero, nung nandun siya sa loob, di naman siya umimik. Ngayon siya nag-criticize ng criticize. Ito namang isa, si Ping Lacson, yung akusasyong walang moral ascendancy si Ivy. Eh siya rin wala ring moral ascendancy na magtanggol at magpakitang gilas na siya ay protektor ng mga interes ng taong bayan sapagkat isa rin siyang nagpapanggap. Bakit kanyo? Hindi ba siya ang promotor ng 32 billion na pondo upang itayo ang bagong Senadong napakarami. Biro nyo, 32 billion pesos para lang magkaroon ng napakagarang opisina. Ang mga senador lalabing, ilan lang ba sila? 24 lamang. 32 billion, Diyos ko naman, magkano ba? Ilang bang bridges yun? Ilang bang eskwelahan? Ilang ospital? Ilang kalsada? Ilang pa pwedeng medical assistance? Proyekto para sa mga dukha at mga mahirap. Hindi mo ba? Yan ay pagpapanggap. Pinagtatanggol mo ang mali. Pero ikaw ang number one na gumagawa ng kamalian. Yan ay isang korupsyon na tinatawag. Katiwalian po yan sapagkat yung 52 billion pesos, eh ikaw at yung iba pang senador ang makikinabang lamang, hindi ang taong bayan. Pareho kayo, balat kayo. Itong administrasyon, si Lacson, si Amy Marcos, the three of them are pretenders, hypocritical stances na ginagawa nila. Una-muna, maganda yung ginawa ng mga OFWs na maglinis. Pero, teka muna, eh bakit mga OFWs ang naglilinis ng Dolomite Beach? Yan ay trabaho ng gobyerno sapagkat yan, eh, sa gobyerno, di ba, sino ba ang nagpaayos yan? Ng gobyerno, Mm. sa pamamagitan ng Presidente Duterte. Kaya obligasyon ng pamahalaan ng administrasyon ito na panatilihin ang kalinisan ng lugar na yan. Hindi kailangan na yung pribadong mamamayan pa ang pupunta dyan. Isa lang ang ibig sabihin niya pag yung mga OFWs pupunta dyan para maglinis. Hindi yung ginagawa ang trabaho ng administrasyon ito. Number two, sabi nila, imbestigahan. Anong iimbestigahan? Akala ko ba matagal nyo nang inimbestigahan yan? Ano bang nakuha niyo sa inyong investigasyon noon? Kung merong katiwalian, bakit walang kaso hanggang ngayon kayong pinapile? Ano na namang investigasyon niya? Nakikita niya natin anything na makakatakip sa mga mas mabibigat na isyo gaya ng korupsyon, eh, ginagawa ng administrasyon ito. Puro pantatakip butas sa mas mahalagang issue ng bansa. Gaya ng sinabi ko, Carlo, walang problema dyan. Ang problema is, hindi kailangan ng mamamayan ang maglilinis niyan. Hindi kailangan mga OFWs. Trabaho ng administrasyon ng gobyerno yan. Ibig sabihin, pag pumasok ang mamamayan dyan, bigo ang pamamahala ng administrasyon. Ayan. Nakit na natin yan kahapon. Ulitin natin. Number one, yung pong sinasabing impeachment labang kay Ferdinand Marcos Jr. Eh, ito pong programang ito, ang nauna, bago pa nila inilabas yan, nung pa sinasabi na natin. Dahil itong si Presidente Marcos Jr., kung totoo na siya ay
hindi sadyang nakipagsabwatan. Pero ang national budget ng 2025 na kanyang ginawa sapagkat gumawa niya yung DBM sa ilalim ng kanyang opisina, Office of the President. At bago yan ibinigay sa Kongreso, alam niya kung ano ang mga dapat na mga pondong nakalaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Noong yan ay pinakialaman ng mga kaalyado niya dyan sa Kongreso, yan, nung maaprubahan nila bilang panukalang batas at ibinalik ni Presidente Marcos Jr. at pinirmahan niya yung mga pagbabagong nakita niya. Binago yung kanyang budget, national budget. Kahit na alam niya na ito'y pagsisimulan ng katiwalian, pagnanakaw, ayun nga ang nangyari. Hindi ba sabi natin, dahil sa pagpirma niya, na alam niya na mali, wala dun sa ginawa nilang national budget. NEP na tinatawag, National Expenditure Program. Ibig kong sabihin, inihulog niya yung pagtitiwala sa kanya ng sambayan ng Pilipino na pangalagaan niya, bigyan niya ng proteksyon ng interes ng bansa. Hindi niya binigyan ng interes ang sambayan ng interes sapagkat yung ginawa niyang budget na pinakialaman, nilagyan, ipinasok yung mga proyekto na hindi nararapat at siyang naging daan ng mga katiwaliang bilyon-bilyon. Yun ang tinatawag na betrayal of the public trust kasi nagtiwala sa iyong bayan na puproteksyonan mo sila, alagaan mo, hindi mo ginawa. Hindi ba pagtataksil yan sa pagtitiwala ng bayan? Kaya sinabi ko noon pa, bago lumabas yung mga impeachment against him, nasabi ko, he is liable under this impeachable ground of betrayal of the public trust. Now, sinabi ko rin noon na habang totoong may impeachable ground, malabo na magtagumpay kasi nga, it's a numbers game, paramihan ng boto lang yan, since marami siyang kaalyado ron, matatalo. So, madalit salita, noong isang taong pa yun, ngayon biglang lumabas. Bakit? Anong tingin ko dyan? Ang tingin ko po dyan, balat kayo lang yan, kunyari lang yan. Sino ba ang nagsusulong nito? Kung ang nagsusulong yan, yung mga nasa kaliwa, kaya alam naman natin nasa kaliwa, nagkipagkutsabaan na yan sa grupo ni Martin nung isulong nila ang impeachment laban Inday Sara at sa ninira sa ama nitong si Presidente Duterte. Yan, para ipakita kunyari na sila yung mga oposisyon. Pero alam naman natin na walang mangyayari dyan. Sinasabay nila doon sa impeachment ni Inday Sara para sabihin nila, kami, kita nyo naman, Inday Sara, pinailamin ng impeachment. Si Marcos Jr., pinailin din namin. Kaya puro yan, balat kayo pala. Ayan, yan ang kimsong na mga yan. Puro mga small fry lang ang ginagawa nila. Inuusig. Yung mga utak, wala. Ito mo ngayon, sabihin nila, wala namang ebidensya. Kaya si Lacson. Nagtatanggol niya si Martin Romualdez. Wala namang ebidensya, Sus Mariosep. Lahat na yata ng ebidensya dyan sa inyo, sa Kongreso, sa Senado, ay puro tinuturo siya. Tapos sasabihin, wala ebidensya. Yan, nakikita nyo kung anong klaseng senador ito. Hindi lamang siya nagsulong ng
napakalaking pondo para sa kanilang sariling kapakanan, yung kagaya niya, mga mga senador na lumalabag sa moralidad. Maliban na lang doon sa mga nababanggit palagi natin na matitino, yan, si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Gatchalian, yan lang mga nakikita natin so far na hindi gumagamit ng pag-aabuso sa kapangyarihan. Ito si Lacson, kita niyo naman, ha? Diba? Wala raw ebidensya. Walang ebidensya kay Martin. Naku talaga naman. Hindi kaya pinasa yung ebidensya, Attorney Sal, sa mga district engineer ng DPWH, kaya sila yung nababanatan. Yung mga maliliit lang ay pakukulong nila. Pero sila, ilang mga nasa taas Mm. na mga utak ng mga kalokohan na ito, walang mangyayari dyan. Kaya sinasabi natin, kailangan dyan, revolutionaryong gobyerno, i-abolish ang Kongreso, Senado. Ayan. Saka na natin ibalik ang naayos na ang sistema pampolitikal dito sa ating bansa. Ito natin yung tanong. Yung Yeah. tinatanong ko kung yun daw kung breach of habeas corpus ay dapat i-issue at kung whether or not yun daw mga grounds for the issuance ay nagkaroon ng sufficienteng kalakaran na pumasok doon po sa requirements dahil sa rules of court. Tinatanong din, kung yung red notice ba, yun ba ay tamang ground para arrestuin si Presidente Duterte? At tinatanong din po kung yung Republic Act 9851 sufficiente na upang yun na maging kapalit ng sinasabing karapatan ni Presidente Duterte sa due process. Unang-una, yung pong writ of habeas corpus, yun ay isang remedyo ng isang mamamayan na tinanggalan mo ng kalayaan. Kung merong halimbawa, ikaw ay pilit na kinukulong sa isang lugar at hindi ka makalabas. Malabas sa kwarto, hindi ka makalabas sa bahay o inilipat ka sa ibang lugar at hindi ka makakilos, walang kalayaan, walang freedom of mobility, nasabi po ng rules of court, pwede kang tumakbo sa hukuman at humingi ka ng writ. At ang ibig po sabihin yan, yung pong mga gumawa ng pagtanggal sa iyong kalayaan ay ipatatawag, didirektahan o utusan ng hukuman. Dalhin nyo sa amin yung taong yan. At ipaliwanag nyo kung bakit ninyo yan ay diniditini. Kung bakit yan ay pinipwersa nyo na tanggalan ng kanyang kalayaang paggalaw. Yan ang petition for a writ of habeas corpus. So ang tanong, sufficiente na ba yung mga nangyari sa kanya? Opo, sapagkat unang-una, siya po ay nakakulong ngayon. Noong March 11, 2025, siya ay paglapag niya dyan sa Villamor Air Base, kinulong kagad siya. Dinitini dyan sa Villamor Air Base. Wala siyang kalayaan lumabas. Pati mga abogado niya hindi pinapasok. Kaya makikita nyo, talagang ministry ng kanyang freedom of mobility nang walang basihang legal. Kaya, yung pong requisitos na itinatakda ng rules of court ay naririyan. Kaya, sufficiente. Ang tanong ngayon, yung bang pag-arrest of Presidente Duterte na ayon sa saligang batas, na ayon sa extradition treaty,
Naayon sa 9851, naayon ba yan sa Rome Statute? Hindi po hindi naayon sapagkat gaya ng pinaliwanag natin kahapon, bago mo tanggalan ng kalayaan, ang buhay, ng ari-arian ng isang mamamayan, kailangan ipadaan mo muna sa isang proseso ng tinatawag na due process of law, kung saan bibigyan mo siya ng karapatang unang-una, malaman kung anong akusasyon mo sa kanya, ano ba ang nature ng krimen na kinamit mo, bibigyan ka ng kalayaan na humanap ng abogado, pagtanggol ng isang abogado, at magbigay ng ebidensya, at konfrontahin mo yung mga nag-aakusa sa iyo dyan sa hukuman at marami pang ibang karapatan. Yan po ay hindi binigay sa kanya lahat. Hindi siya binigyan ng yung abogado, yung mga kami, pumapasok kami, hindi kami pinapasok. At hindi nga wala nga mandamiento di aresto eh. Walang warrant of arrest. Basta kinuha na lamang siya. Hindi may pakita yung warrant of arrest nung siya kinuha sa aeroplano. Another thing, ang sinasabi ng gobyerno, meron daw silang red notice sa Interpol. At yun nga ang ginagamit nila dahil daw tayo ay may kasunduan ang internasyonal. Kailangan mag-cooperate tayo. Pero alam niyo po yung Interpol, gaya ng paliwanag na natin ng paulit-ulit sa programang ito. Yun ay isang ahensya, international organization, na ang tungkulin nito ay di ba, ang tungkulin lang naman ito ay kailangan na humingi siya sa pamahalaan kung saan yung tao na gusto nilang arestuhin sa pakiusap naman ng isang bansa, ng miyembro doon sa tratado, tulungan sila na arestuhin. At isa pang tungkulin nila, para sabihin doon sa bansa na naghahanap ng isang tao gustong mapa sa kapangyarihan nila, kung nasaan, kasi marami silang organisasyon sa buong mundo. Kaya marami silang koneksyon, alam nila kung nasaan. Ngayon, yun yung red notice na yun. Sinasabi ng na wala silang magagawa kung hindi, ang gobyerno daw walang magagawa kundi sundin. Kaya nga request pag sinabing request, nakikiusap ka lang. Pwede bang tulungan mo kami sa pag-aresto? So kung request lang ito, pwede mong tanggihan. Hindi obligatory. Hindi obligasyon. Yan isa sa mga dahilan na hindi po pwedeng gamitin ng gobyerno. Pangalawa, sinasabi na nga natin paulit-ulit, wala nga kayong jurisdiction. Madalit sabi, yun ang warrant of arrest na inisyo ng ICC, International Criminal Court. Walang saysay. Bakit? Kung wala kang jurisdiction over a person or over a country, paano magkakaroon ng saysay yung warrant of arrest mo? At yung Interpol, nakiusap lamang ang ICC sa Interpol na tulungan sila. Kung yung mismo nakikiusap, na-arrestuin si dating Presidente Duterte, wala namang jurisdiction. Hindi maaaring masakop si Presidente Duterte o ang Pilipinas kasi sa mga kadahilan na nabilangin natin. Una, yung Rome Statute, hindi naman umiiral dahil hindi nalathala na isang requirement sa batas. Pangalawa, umaklas na nga tayo. Maraming ang dahilan kung bakit wala silang jurisdiction. Kaya, kung yung nakikiusap sa Interpol
na makikiusap sa gobyerno ay walang jurisdiction, walang kapangyarihan, eh di lalo na yung pinakiusapan ng Interpol. Kung yung principal walang jurisdiction, paano mo magkakaroon ng jurisdiction yung inutusan lamang o pinakiusapan? O, kaya makikita po natin talagang wala. Walang jurisdiction. Walang jurisdiction kasi nga, hindi nila sinunod, maliban pa doon sa binanggit natin, yung principle of complementarity na kailangan ang bansang miyembro walang kakayahan na usigin ng mga kriminal doon sa mga international crimes na nasa ilalim ng jurisdiction ng International Criminal Court like genocide, mass murder, war of aggression. Ang mga krimen. Ang problema nga, itong principle of complementarity ay hindi po sinunod kasi meron tayong kakayahan na usigin, malusog. Pinakita na natin. Libo-libo na nga ang pinakulong natin. At itong presidente nga, sinipa natin, pinakulong natin. Ano pa bang prueba? Kaya natin at inuusig pa natin. So, on 2 points, wala sila kadahilanan upang pumasok sa ating bansa at usigin ng isang mamamayan natin. Kaya nga itong gobyerno ito, hindi lamang tinulungan, sila mismo ang nag-epekto ng pag-aaresto, pagdidetini at pagpapatapon sa dahig. Ang isa pang katanungan, ito bang pag-aaresto sa kanya na ayon sa batas? Una-una, pinakita naman natin hindi ayon sa saligang batas. Ito ba inaayon sa rules of court? Hindi rin kasi sinasabi sa rules of court, una-una, kung aresto ka, kailangan may mandamiento de aresto ka. Yun, ang exception lamang nun, kung may ginagawa kang krimen, ora mismo at nakita ng mga aresto sa iyo na may ginagawa kang krimen. Wala naman ng ganun. Pangalawa, sinasabi ng sa rules of court, pati na yung Republic Act 9851 na kailangan mapasailalim ka muna sa hukuman. Kailangan talagang humarap ka sa paglilitis muna. At kahit na yung Rule 59 ng International Criminal Court, yun din ang sinasabi. Ang warrant of arrest, di umano, ayon sa batas nila ito ng ICC, pag meron silang ni-release na warrant of arrest, kailangan pumunta sila sa lokal na hukuman ng bansa kung saan naroon yung aresto nila. At mag-file sila ng petition, humingi sila ng permiso, magpakita sila ng kadahilanan na balido ang warrant of arrest at bigyan ng pagkakataon ng inaaresto na ipagtanggol ang kanyang sarili at sabihin, hindi, walang saysay yan, kalukuhan niya. Ayan pong lahat ay nilabag ng ICC, ng gobyerno ito. Kaya kahit saan nyo tingnan, sa lahat na kanto, in all four corners, wala talagang jurisdiction. Illegal lahat ang ginawa. Ang pamahalaan o ng International Criminal Court. Sa ngayon, pwede na muna natin yung itigil yung discussion niya kasi maraming tanong Maraming tanong na dapat sagutin. At gusto ng Korte Suprema sagutin ng mga abogado, ng mga petitioners, respondents, pamamagitan ng Solicitor General. Sa ngayon, ang araw na ito, okay na muna yan. Diyan muna tayo tumigil. Ayan. Now, yung dalawang yan, pareho yung balat kayo. They're both pretenders. Bakit ka nyo? Sabihin ni Lacson, Eileen, wala kang karapatan, wala kang moral ascendancy na mag-criticize kasi
miyembro ka ng miyembro ka ng bicameral committee, hindi ka naman umimik. O, tama siya doon. Ha? Kaya itong isa naman, nagpapanggap, panay banat niya sa administrasyon, Mm. kapatid niya. Pero, nung nandun siya sa loob, di naman siya umimik. Ngayon siya nag-criticize ng criticize. Ito namang isa, si Ping Lacson, yung akusasyong walang moral ascendancy si Ivy. Eh siya rin wala ring moral ascendancy na magtanggol at magpakitang gilas na siya ay protektor ng mga interes ng taong bayan sapagkat isa rin siyang nagpapanggap. Bakit kanyo? Hindi ba siya ang promotor ng 32 billion na pondo upang itayo ang bagong Senadong napakaranya. Biro nyo, 32 billion pesos para lang magkaroon ng napakagarang opisina. Ang mga senador lalabing, ilan lang ba sila? 24 lamang. 32 billion, Diyos ko naman, magkano ba? Ilang bang bridges yun? Ilang bang eskwelahan? Ilang ospital? Ilang kalsada? Ilang pa pwedeng medical assistance proyekto para sa mga dukha at mga mahirap. Hindi mo ba? Yan ay pagpapanggap. Pinagtatanggol mo ang mali. Pero ikaw ang number one na gumagawa ng kamalian. Yan ay isang korupsyon na tinatawag. Katiwalian po yan sapagkat yung 52 billion pesos, eh ikaw at yung iba pang senador ang makikinabang lamang, hindi ang taong bayan. Pareho kayo, balat kayo. Itong administrasyon, si Lacson, si Amy Marcos, the three of them are pretenders, hypocritical stances na ginagawa nila. Lang yun, di magpalabas ang DSWD na hindi ko totoo sinasabi ng congressman na yan. O, kung bilabas siya ng statement, di tapos ang kwento, malalaman ng tao na balat kayo. Balat kayo lang na ginagawa. Ayan. Ngayon po, Attorney Sal, ay dako na po tayo sa mga mensahe ng ating mga kababayan at basahin natin itong mensahe from Odanil S. Nobil. Attorney, sa ganda na explanation mo, pero bakit naman kaya ang Supreme Court wala atang aksyon sa nakamura halagang issue na ito? Bakit naman meron? Hindi ba, dinidiscuss na nga natin. Di ba, ang Supreme Court nagbigay ng kautusan. Sagutin nyo kayong mga petitioner, mga respondents, itong mga katanungan na ito para ma-resolve na namin ang issue ito. Merong aksyon ng Court Supreme. Ayan. From Siena, ano ang ginawa nila kay FPRRD para sa kanila? Wala daw nilabag na batas. Mga sangkot ay na-promote pa tulad ni Torre. Sila kanilaw ay nakapwesto sa LTO. Si Remulla kahit maraming naging kaso at involved din sa pagkidnap kay FPRRD pero appointed pa as ombudsman. Ganyan ang Pangulo kung masama ka at kaalyado ay protektado tulad din nila Michael Magibo at Marbil. Yan o linya na ng programang ito. Bata tayo ang una nagsalita ng mga ganyan. Kaya natutuwa tayo na nakikinig ka at inaako mo na rin yung ganong mga kaisipan. Ang avid viewer, Attorney Sal. Ito naman po from Kels Raquel. We miss Tatay Digong. Sana makauwi na siya sa bayan na sinilangan niya. Sana sumama ka sa kalye para makauwi. Ayan. Ito naman po from Unknown Z. Vox Populi Vox Dei. Pure evil starts falling down when less evil do everything for the glory of God. Kaya you do something unknown. Pasakali. Ayan. Ito, meron pa isa, Attorney Sal. From Good Day, dapat mapaalis na si BBM ASAP. Gising na taong bayan. So ba, gising ka na. Pag hindi ka pagising, ibig sabihin natutulog ka. Pag natutulog ka, hindi ka pupunta sa kalye. Yan. May katanungan dito, Attorney Sal, sa ating live stream. From Elizabeth Bagsikan. Tanong ko lang, sir, pwede ba makasuhan ng ICC for illegal detention? Saan mo kakasuhan? Doon sila doon. Punta ka ron. Punta ka sa dahig. Hindi mo makakasuhan yun.
Mm. Kailangan doon i-abolish pero ng Kongreso. Ayan. At ito naman po ay mayroon pa isa, Attorney Sal, ihabol ko lang po. Attorney Sal, Solid Duterte po ako. Tanong ko lang po, pagpalit ng administrasyon, pwede po ba makulong ang mga umaresto kay dating PRRD? O kung meron bang kaso pag pinailan ng kaso, ma-aresto. At makukulong. Ayan. At pag magkaroon ng judgment of conviction, wala na. Mm. Forever na sila nakakulong doon. Maliban bigyan sila ng parole o pardon. Mm. Ayan.